Ganda mag-almusal dito boys, oh. Ay puta, may kahoy. Oh my god. Uy, 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 uy. Hello boys, what is up ulit? Double check ko lang yung camera kung malakas pa. Mukhang hindi naman. So ngayon, kahit nag-almusal na ako, gusto kong pumunta sa McDo para magkape. Sasabihin ko sana Starbucks kaso hindi ko na-afford. Wala ko muna magtrabaho saglit bago ko ma-afford ulit. Papunta ako sa McDo sa Capital Town. Isa siya sa mga pinakamalalaking McDo sa lugar namin. Hindi ko lang kung hanggang saan yung scope. Sa Pilipinas bang malaki ganyan o sa Pampanga lang, hindi ko lang kung paano. Kami sa mag-ride boys. Lord, ikaw nang bahala sa akin. Thank you po sa lahat ng blessings. So ko dumaan sa Mega Dike kaso hindi ko lang masyadong daan papunta doon sa daan mismo. Kaya dadaan na lang ako sa normal na daan. Mas masaya sana doon sa Mega Dike so medyo natatakot ako po. Ganda mag-almusal dito boys, oh. Maraming kainan. Ay kaso nakasara pa yata. Wala yata ang almusal dito, puro yata lunch saka dinner. Burger King, not bad. Sarap din, no? Hindi ko alam, feeling ko yung camera ko baka lipa rin, eh. Sobrang ano, sobrang hangin. Alam, ba't nag-right ako? Dapat pala diretso boy, sorry. Stupid move yun, no boys. Uy, uy. Oh my god. Dahil pa naman akong gas kahit pa paano. Tingnan natin kung gaano kalala yung usage ko. Medyo malayo-layo rin to eh, yung McDo na to. Gusto ko lang talaga lumipot kasi ang tagal ko nang hindi umikot. Like mga, ano ba yung tagal na yun? Mga 3 days nangati eh. Sarap talaga nagra-ride na umaga, no boys? Parang wala pang masyadong tao, tapos hindi masyadong mainit, tapos parang yung mga tao mababait pa kasi kakagising lang. Like parang full of energy pa. Wala pang gano'ng kadaming bullshit. Hindi ko man nga alam kung nakabukas na yung McDo na pinupuntahan ko. Tsaka ang daming McDo sa harap namin kaso gusto ko yung malayo. Ay, pasok pa pala. O nga pala kapag college ka pati Sabado, no boys? Hindi na pala pang ano lang to, no? Pang high school. Starbucks, no? Laki.
Sayang no, hindi kasi masyadong malakas sa loob ko eh. Gusto ko sana dumaan dun sa Mega Dike. Super open ng road dun eh. Kaso nakakatakot nga lang kasi makikita mo yung bangin sa tabi mo. Si Boss Red, shoutout nga pala kay Boss Red. Dun siya parati, hindi pala parati, dun siya usually dumadaan. Tapos grabe, wala siyang takot. Alam mo yun, yung isang pagkakamali mo, mahuhulog ka sa bangin eh. Pero yung kanya, grabe, talagang kayang-kaya niya. Ang bilis niya pa dun. Grabe, umabot ng 100 plus sa maliit na daan. Tapos pwede kang mahulog. Puntahan ko ata si Boss Red eh. Malapit lang siya sa amin eh. Maghahay ako, papaturo ako. Papaano ako, mentor. Kasi kapag papa-PMS ako, dito rin ako dadaan boys eh. Dun banda yung dealer namin. Oh my god. Wow. Okay. Parang lilipad na yung camera ko boys eh, totoo lang. Uy, puta ka. Oh my god. Gulat ako sa truck boys. Kumalbog. Lapit na tayo boys. Batak Big Macdo. Ito Macdo Capital Town. Ito kayang parking para sa motor boys. Ito malaki nga lang nakaharang no. Sana hindi nila tamaan. Ito ang tinatawag nilang Macdo Capital. Super laki. Pero yung pagkain pares lang. As in wala mong pagkakaiba. Mas ano lang, mas parang madami kasing tao. Tapos yung sa likod dito, ayun na makikita nyo. Parang grass. Ano yan boys? Picnic grounds. Lalo na kapag Saturday, Sunday. Pero sa napapansin ko, dami pala nagja-jogging oh. First time ko kasi punta na maaga dito eh. Usually gabi. Anyways, magkakape muna ako. Para lang may may ginawa ako dito. Yun yung McDo na to. Meron yung parking nila ng bike. Kasi parang sila sa mga bikers parking nila ng bike may kainan. Super laki na double sa taas. Double sa taas talaga. So tingnan natin, double check tingnan natin yung itsura ng lugar talaga. Capital Town. Sabi sisa kami nang galing dito pero wala. May ginagawa. Hindi pwede. Ito yung may sariling boys iwala yung Mac Cafe so normal sa McDo. So dito merong McDo tapos meron pang Mac Cafe na dito. Ganda na yung itsura boys. Not bad Alawak napakalawak. Diyan kasi yung mga
Dyan kasi yung mga manipipiknik kapag gabi, lalo na pag weekends. Medyo malapit pa mo to sa ano, sa expressway exit sa San Fernando. Hindi naman malapit na malapit, pero hindi na siya yung like malayo talaga. Baka nga mga 20 minutes lang. May nagtitiktok pa dun, no? Ayun, no? Ganda lang, no? Nagkaka-night market pa dyan, eh. Nung gabi kami pumunta, talagang puno ng tao dyan, boy. Grabe. Drive-thru nila. Ikot na ako, dun din ako pupunta, eh. Okay. Masyado maliwanag ba? Nakaano kasi ako, eh. Dapat naka-filter kasi ako, eh. Lagay natin, no? Lagay natin. Yan nga, gumanda. Para kayo nag-shades bigla. Dapat ganyan ginagawa ko, nag-exercise. Sa akin, nag-iikot pero hindi ako. Adang gumagalaw. Ayun boys, tapos na tayo. Tapos parang lumilintik. So first time kaya itong maulanan. Hindi pa mo yata waterproof itong aking bag. Kaya ilalagay ko doon sa waterproof na bag ko. Galing, no? Meron akong bag sa loob ng bag, no, boys. Mararanasan ko rin naman sooner or later, no? Ang umuulan. Kaya sa Batak, ingat lang naman, di ba? Ganda talaga ng tunog, no? Ng inline 3. Hindi ako makapaniwala kasi ang una ko talagang gusto, boys, ano lang, parang 1 cylinder lang na, kundi ako nagkakamali. Ang pinakaunang na gustuhan ko na bilhin, Rusi Classic. Legit kasi ang pogi niya, yung classic vibes, ang ganda. Parang motor ni Captain America yung labas niya, ganun. Ngayon, nagustuhan ko yun, nag-iipon ako, no? Eh kaso, parang naisip ko ay may nakita ako biglang iba. Hindi ako nagkakamali, ang next kong nakita, Suzuki Gixxer 250. Dahil lahat ng kotse namin Suzuki. So naisip ko, proven naman na yung sa akin, yung reliability. Ba't di pa ako mag-Suzuki? Sabi ko sa sarili ko. Edi kasi ayun, Suzuki. After nun, nakita ko yung Kawasaki Rouser. Rouser ba yung pagbanggit doon? Yung 250cc na Rouser. O yun, nag-iipon. Biglang napaisip na naman ako na mas matindi. Bigla ako napa-deep thinking, talagang yung mga philosophical deep na pa-reflect. Ngayon, boys, sabi ko sa loob ko, kung magmumotor na rin ako, dapat tatawag ko na i-limit sa maliit para makapag-expressway na ako, yung full experience. Kasi baka pa nag-250 ako, 1 year later, nagsisisi ako na kulang. Ayun, naisip ko na kung magmumotor na rin ako, 400cc na ako para full experience na. Yung pinakaunang nakita kong option, boys, yung yung Kawasaki Bajaj Dominar 400. Pucha, not bad sa price niya, 400cc. Tapos alam mong okay kasi nag-quality control din ng Kawasaki dun, eh. Kahit na hindi natin kilala yung Bajaj, alam mo okay, eh. Jadi okay, no? Tapos bigla ako nababasa na ay, yung mga single cylinder ma-vibrate yan, ganyan. Pero nakita ko matipid-tipid pa naman sa gasolina yung mga yon. At least mga nasa 20 pa rin, 20 kilometers per, ay hindi, 35 kilometers per liter nga at sila, eh. Nagustuhan ko naman yung Dominar. For a long time siya yung naging goal ko. Tapos dumating ata yung boys, doon ko nakita yung NK400. Tapos ang pagkakaiba ng NK400, yung NK agad siyang 2 cylinder. E di nagustuhan ko, kasi yung problema nun, mabigat. Ayun na, doon na lumitaw yung boys, yung 450 SR. Kaka-release lang ng 450 SR sa Pilipinas. Pucha, napaka-pogi sa akin, boys. Asin talagang poging-pogi ako dun sa motor. Tapos nung nakita ko yung presyo niya, mas mura pa sa Ninja. Parang naisip ko, ay, parang ito yung pinaka-steal. Edi napanood ko yung mga reviews. Okay na okay. Tapos yung 270 crank na firing anong tawag doon? Firing order ba? Mas maliit yung space in between sa mga putok niya, ganun.
mas maganda yung tunog, lalo na pag naka-pipe na, ang ganda ng tunog. Lalo na kapag high RPM, ay, pogi. O ngayon, yun na yung naging goal ko, no? Sabi ko, sige, pwede na siguro yung ano, pwede na siguro yung 450 SRS. Nag-iipon na ako. Mag-a-apply na rin sana ako ng loan. Ganyan, kaso nalaman ko yung ano, 675. Nakita ko yung 675, itong motor na to, nakita ko na i-release nga. Tapos 3 cylinder. Napaisip na naman ako, super deep level reflection thinking. Ano nangyari, ano? Sabi ko, pucha, tatry ko na rin, subukan ko na yung 3 cylinder. Yung, alam mo na, yung bias ako sa sarili ko. Pero naisip ko na, ay baka masyado nung mahal, hindi pa naman ako sigurado kung gusto ko na yung pagmumotor, ganyan. So siguro, sige, wag ko na munang isagad. Pwede na yung 450 SR, ganyan. Total, yung 675, matagal pa naman darating sa Pilipinas, gusto ko nang magkamotor, ganun, sa iniisip ko. Siguro mga 2024 to, mga September, ganyan. Biglang tumawag ngayon yung dealer na pinuntahan namin. Kung saan kami nagtanong ng SRS, nagtanong din ako ng 675 sa kanya. Pucha boys, sabi niya parating na rin yung 675. Pwede na daw ako magpa-reserve. So magpa-down down payment. And yun, nag-iwan ako ng reservation fee ko para yun nga, mapa-reserve na siya. Ayun na, simula nun, tuloy-tuloy ng, sabi ko sige, 675 na para yung full experience. Kaya ayun, yung pinakaunang motor ko, eto agad. Hindi ako nakapag-try ng mas maliliit kasi talagang nag-ipon hanggang sa tumaas yung gusto ko. Hanggang sa ayun na. Hindi naman na ako pwede mag-liter bike. Una-una sobrang mahal na ng mga liter bike. Pangalawa, baka mamatay na ako dun boys. Doble ng horsepower nito. Feeling ko mamamatay ako dun sa una. Pero sa nakikita ko ngayon, nag-enjoy ako sa pagmumotor. Kaya baka ang gawin ko yan, mag-ipon. Saka na, pagsawa na ako dito, mga ilang years into the future, ang minamata ko ngayon yung Fireblade, ganyan. Kaso puta, mahal. Parang kotse na yung, hindi pala parang kotse ng premium talaga yung binibili mo dun sa ganung presyo. Nasa 1.6 million nata yun, ganun. Kaya pucha, saka na muna. Saka ako naisipin, mamasterin ko muna to at lalaspagin. Pero malamang tatagal ako dito kasi sinasabi nila ako sa 400 mabibitin ka, 600 sweet spot na sa city, di ba? Kasi pag liter bike ata hindi mo man magamit ng full potential. Ito nga, hindi ko man din magamit una, takot ako. Tapos pangalawa, hindi, maubusan ka ng daan bago mo magamit Kaya ayun lang, hindi ako sigurado boys. Basta in ilang years, either ang mangyayari hindi na ako nagmumotor or naka liter bike na ako. Kasi sa ngayon nag-enjoy naman ako boys, kahit pa paano. Gusto ko yung parang freedom na kasama nung pagmumotor, legit. Hindi pa man ako pwede lumayo niyan pero kung kunyari nakakalayo na ako, Subic, ganyan, baka lalo ako may in love. Pero sa bagay kasi sport bike, baka lalo akong ma-fall out of love mo kapag masakit pala masyado sa likod saka sa kamay. So ngayon kasi nauunahan pa nung excitement ko yung parang panalo pa yung excitement ko kaysa sa sakit. Sorry, wala meron naman kasi hindi ako makapagkalkal na mahirapan akong maggalit yung mga nasa likod ko boys. Sorry, naalikabukan yung mata ko putya. May nakita akong car wash tanong ko kung nagka-car wash sila ng motor. Papa-car wash na rin ako. Bike wash ba ang tawag sa ganun boys? Bike wash. Daming tumatawid na sasakyan. Sige na, bigay ko na nga. Nag-iipon na ako ng good karma boys, para alam mo na hindi tayo mapahamak. May tumatawid na naman, Smeo. Sige, mag-ipon tayo ng good karma boys. Puta.
Kasya ba ako dito boys? Kasya siguro no? Haba ng truck boys. Ay kasya ba ako doon sa baba niya? Kala mo talaga magaling ano. Lakas loob ko eh. Tumatawid ba? Ano ba? Bigay ko na boy. Yeah. Mahaba naman eh. Mahaba naman ng oras eh. Nag-iipon lang ako ng good karma boys. Hindi ko ginagamit ng quick shifter eh, kasi minsan ano siya, rough na konti. Kapag mababang RPM, parang napapansin ko yung quick shifter sa motor na to medyo rough na konti. Lapit na nga ako boys kapag pag talaga nagmumotor yung distance. Ewan ko kung dahil ba nakakasiksik ako kahit papano, or talagang masaya lang ako kaya ganyan kabilis yung distance. Parang bumibilis eh. Alam niyo naman kapag masaya tayo sa mundo, bumibilis yung oras. Kapag hindi tayo masaya, mabagal. Yan napapansin ko talagang kapag nagmumotor ako. Usually alam niyo pag kotse, ang layo-layo niyang feeling para sa'yo. Pero to parang feeling ko halfway na nga agad oh. Ang bilis. Uy. What the fuck? Holy shit. Nisaksak niya mo. Muulan na ba? May ano na sa lens ko eh. May tubig na sa lens ko. Parang muulan na ata no? May sense ba magpa-car wash kung ganun? Kung di ako nagkakamali, dapat nandito ang shop ni Boss Red eh. Wala na ba? Ayun o. Window Shop MC na yung tawag. Dati parang helmet store, hindi ko alam ngayon. Daan nga ako minsan. Baka meron silang mga good shit dun binibenta. Pagupit muna, saka tayo magpa motor wash. Kasi masyado na mahaba yung buhok ko boys. Baho na. Ito na yung Burger King. Dito na ako galing kanina, ang bilis. Masaya lang siguro ako boys no, kaya nagbumukhang mabilis yung biyahe para sa akin no. Oh my god.
Ayun boys, tapos na tayo magpagupit. Ang haba na ng buhok ko eh. Talagang parang gumaan yung ulo ko boys. Kwento ko pala. Sobrang swerte ko kasi diba hindi ko naman sinasadya na magpagupit talaga. Nagka-oras lang bigla kasi ayoko pang umuwi agad. Tapos yung barbershop, pangalan Primo Barbershop, ayun, anniversary nila, first year anniversary nila dito. Kaya nangyari libre yung gupit ko boy. Yung 200 ko naging piso. Hindi pala libre, piso. Ako baka malas ata yung libre talaga eh. Afford natin magpa-car wash ngayon boys. Okay, ngayon malinis na yung itsura natin boys. Yung motor naman, tignan nyo yung dash oh. Malikabok na boys. Ay puta, may kahoy. Oh my god, hindi ko napansin yung kahoy. Ano palang recommended yung gulong sa gantong bike boys? Hindi pa ako masyadong sanay kasi kapag may sinabi kayo niyan sa comments or something, doon kayo sa search. Pero sa nakikita ko yung brand Pirelli, Dunlop ba? Maganda ba yung Dunlop? Hindi ako masyadong sure. Ito, car wash. Ayun boys, tapos na yung ating yung ating car wash. Medyo madulas yung itsura dahil winax. Parang madulas yung blacks. Makita nyo medyo parang shiny. Pero matagal na ako nasa daan, medyo masaya na ako. Uwi muna ako para matulog. Tapos baka mamayang gabi ulit, banat. Adik no? Oh boys, nakalimutan ko na naman magpaalam sa video na to. Katak kasi ako ng katak eh. Pero yun nga, dito ko natatapusin yung video. Para sa lahat ng manonood, maraming salamat at ingat kayo parate. Bye bye!